At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Yuk ay nagulat nang marinig ito at sinabi niya sa direktor na bigyan siya ng konsiderasyon dahil hindi siya kwalipikado para sa trabaho. Ipinaliwanag naman ng direktor na kailangan may tumanggap ng responsibilidad na ito at siya lang ang karapat-dapat. Tinatakot pa siya ng direktor na itataas ang ranggo ng isa sa mga babae niya at gagawin itong bayani kung tatanggihan niya ang alok, dahil dito naging mas ganado si Yuk at pagkatapos nito ay inihalintulad siya ng direktor sa kanyang tiyo na si Saga. Sinabing pareho silang may malaking talento pero kulang sa kumpiyansa. Muling hinikayat ng direktor si Yuk na tanggapin ang pagiging bayani lalo na't pinili siya ng pari mula sa ibang mundo. Hindi alam ni Yuk ang gagawin kaya humiling siya ng kaunting oras para mag-isip at kumonsulta sa kanyang mga kasama. Pumayag ang direktor sa kahilingan niya pero tiwala siyang mauunawaan din ni Yuk na siya lang ang may kakayahang iligtas ang mundo. Bumalik si Yuk sa kanilang hotel at ikinwento kay Rain ang usapan nila ng direktor bago pa man sa iba. Namangha si Rain sa ideya ng pagiging bayani ni Yuk pero sinabi niyang susuportahan niya ito kahit ayaw niya sa tungkulin. Naniniwala rin siyang si Yuk lang ang bagay sa papel ng pagiging bayani. Ipinapaalala niya kung paano pinasok ng gintong pari ang katawan ni Rain para makausap siya. Sabi ni Rain ay tila hinihintay talaga siya ng pari kaya espesyal siya at napabuntong hininga si Yuk at ibinahagi niya na ayos lang sa kanyang mag-explore pa ng dungeon, pero ang iligtas ang mundo ay masyado ng mabigat. Biglang hinahaplos siya ni Rain habang sinasabi na gawin lang niya ang ginagawa niya ngayon dahil susuportahan siya ng buong Clover Party at kaya nilang gawin ang kahit ano kapag magkasama. Naging mas maayos ang pakiramdam ni Yuk sa mga sinabi ni Rain. Pagkatapos nito ay umupo si Rain sa kanyang kandanggan at niyakap siya, sinasabing huwag siyang mag-alala dahil mas malakas sila kaysa sa inaakala niya at makalipas ang ilang araw. Dumalo si Yuk sa isang pagpupulong kasama ang mga pinuno ng mga party na sasali sa pag-explore ng dungeon. Bukod sa lalaking si Zack ay may dalawa pang namumuno ng A-rank na mga party at binigyan sila ng detalye ng misyon ng direktor. Ipinaalam ng direktor na ang panonood ng kanilang livestream ay limitado na lamang sa mga Royal Scholar para maiwasan ang pinsala mula sa gintong liwanag ng Twilight. Biglang nagalit si Zack matapos nito dahil sasali pa rin ang Team Clover sa dungeon raid kahit naging mas delikado na ito. Nagreklamo siya sa direktor at gusto niyang tanggalin ang Team Clover, pero wala namang nakinig sa mga reklamo ni Zack at ang isa pang adventurer na si Lucent na tumulong kay Yuk noon. Binanggit kay Zack na tumigil na siya sa pagrereklamo dahil napatunayan na ng grupo ni Yuk ang kanilang kakayahan habang iniimbestigahan ang Infinite Darkness Dungeon. Pati ang babaeng namumuno sa huling grupo ay nagsabing hindi mahalaga ang ranggo sa mga ganitong sitwasyon kundi ang resulta. Wala nang nasabi si Zack pagkatapos noon. Isa-isang lumabas ng silid ang mga adventurer pero naiwan si Yuk at sinabi ng direktor kay Yuk na tama lang na hindi niya binanggit sa iba ang tungkol sa pagiging bayani niya dahil baka mas lalo pang magwala si Zack. Idinagdag naman ng iskolar na si Budman na si Rain ang humiling na ipaghanda sila ng mga espesyal na gamit na may mahika at halos handa na rin ang mga iyon. Bumalik si Yuk sa kanyang tent at pinagsama-sama ang lahat ng mapa na iginuhit ng iba't ibang grupo, pero wala kahit isa ang nagpapakita ng paraan para makapasok sa kastilyo sa gintong lungsod at iminungkahi ni Rain na isama nila si Ron. Naniniwala siyang dahil si Ron ay taga Golden City ay maaaring bumukas ang mga pintuan ng kastilyo para sa kanya. Para kay Yuk ay hindi masamang ideya iyon pero nag-alangan pa rin siyang dalhin si Ron sa isang mapanganib na lugar. Biglang dumating si Lucent sa tent upang pag-usapan ang estratehiya para sa susunod na misyon kasama si Yuk. Ipinaliwanag ni Rain ang plano niyang isama si Ron sa loob ng kastilyo at pumayag naman agad si Lucent. Nagboluntaryo pa siyang bantayan si Ron habang nasa misyon at bagamat may pag-alinlangan pa rin si Yuk at napagtanto niyang ito ang pinakamainam na opsyon. Kinabukasan ay pumasok sa dungeon ang apat na grupo at ang grupo ni Lucent ay sumama sa Clover Party. Pagdating nila sa tarangkahan ng kastilyo ay nadatnan nilang nandoon si Log na naghihintay at binati ni Log si Ron at tinanong tungkol sa mundo sa labas pero hindi na siya nito natatandaan. Sabi ni Log na mas mabuting makakalimutan na lang niya ang lahat tungkol sa lugar na ito, pero ibinunyag ni Yuk na kinausap siya ng pari. Napagtanto ni Log na pinili si Yuk ng pari pero tumanggi pa rin siyang sabihin ang anumang impormasyon, gayunman ay binuksan niya ang pintuan ng kastilyo at sinabing dahil kasama niya si Ron, matatagpuan niya ang mga kasagutan na hinahanap niya. Naghinala si Lucent na maaaring patibong ito kaya iniwan niya ang kalahati ng kanyang grupo sa labas upang tumawag ng backup kung may masamang mangyari. Sumama siya sa grupo ni Yuk sa pagpasok sa kastilyo.
inakay sila ni Logue papunta sa Royal Library at sinabing hindi siya palasalita pero maaaring nandoon ang mga kasagutan. Napansin ng matandang salamangkero mula sa grupo ni Lucent kung ano talaga ang nangyayari kay Logue at sinabi kay Yuk na tila gusto talagang magsalita ni Logue, pero baka siya ay isinumpa o may sobrang dami ng mana na ibig sabihin ang pagsabi ng ilang bagay ng malakas ay maaaring magdulot ng matinding problema sa kanya at sa lahat, kaya sinusubukan niyang magbigay ng mga pahiwatig. Medyo nahiya si Logue nang marinig ito pero ang kilos niya ay nagturo ng tamang direksyon kung saan dapat tumingin. Inutusan ng matandang salamangkero si Lucent na kunin ang mga pulang libro sa lalagyan at isinama naman niya si Ron dahil siya lang ang marunong bumabasa ng sinaunang wika. Naramdaman ni Rain ang kakaibang mana mula sa isang malaking kayumangging libro at mula sa drawer ng study table. Naramdaman din ni Silk na konektado ang mga espiritu sa library sa mga alaala ng tao. Nagdesisyon siyang kumonekta sa mga espiritu at bigla na lang lumipad papunta sa kanya ang isang librong sinapian ng espiritu. Tuwang-tuwa si Silk habang tinatanong ang espiritu sa libro tungkol sa mga bagay na gusto nilang mapag-alaman, samantala ay iniskan ng matandang salamangkero ang isipan ni Ron habang binabasa niya ang mga sinaunang aklat at sa kabilang banda, nakakita si Ninang Susie para buksan ang malaking aklat na nakita ni Rain kanina. Pero nag-alangan si Yuk kung dapat ba itong buksan kaya tinanong niya si Logue kung mapanganib ba ang aklat at hindi siya binigyan ng malinaw na sagot ni Logue. Gayunman nang pilitin ni Yuk si Logue na sabihin na hindi mapanganib ang libro, bigla itong nagliwanag at na-diffuse ang bitag sa loob nito. Pagkatapos nito binuksan ni Yuk ang libro at nakita niyang naglalaman ito ng maraming magic circle na magkakahawig, pero hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga iyon at biglang dumating si Silk at sinabing matutulungan niya ito. Ang espiritu ng libro na nasa kamay ni Silk ay lumiit na at ipinaliwanag niya na makakatulong ito para maunawaan ang mga nakasulat sa libro. Hinawakan ni Silk ang kamay ni Yuk at ginamit ang kapangyarihan ng espiritu ng libro. Napunta sila sa loob mismo ng libro at nakita nilang nakatayo sila sa ibabaw nito at ang espiritu ng libro ay naging isang puting ahas na nagpakilala bilang si Biblon. Iginiit kay Yuk na hindi niya maiintindihan ang tunay na nilalaman ng libro sa pamamagitan lang ng pagbabasa nito. Ipinapaliwanag ng espiritong ahas na siya ang magpapaliwanag ng libro ng tama at tinanggap ni Yuk ang alok. Ginamit ng espiritu ang kapangyarihan nito para dalhin si Yuk sa mga alaala ng taong sumulat ng libro. Ipinaliwanag ng may akda kay Yuk kung tungkol saan ang aklat at nang makabalik siya mula sa mga alaala ay ipinaliwanag niya sa mga babae na ang libro ay tungkol sa paggawa ng sunod-sunod na mga spell na kapag pinagsama ay makakalikha ng sobrang makapangyarihang resulta. Hindi ito naintindihan ng ibang mga babae pero sina Rain at ang matandang salamangkero mula sa grupo ni Lucent ay napagtanto kung gaano ito kalakas. Tinanong ni Yuk ang matandang salamangkero kung tapos na siya sa kanyang gawain at sinabi nitong ang mga pulang libro ay naglalaman ng kasaysayan ng Golden City. Ayon sa mga aklat ang lungsod ng kasiyahan ay kabisera ng isang mayaman at makabagong kaharian, ngunit isang araw ay hinarap nila ang isang kaganapan na katulad ng Kallang kaya't sinubukan nilang gumawa ng paraan para maiwasan ito. Idinagdag ni Yuk na ang spell na binanggit sa libro ay layuning tapusin ang pinagmumulan ng Kallang. Imbes na basta i-delay o ililikas ang mga tao at habang patuloy si Yuk sa pagpapaliwanag tungkol sa spell sa libro, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo. Sinabi niyang kailangan na nilang umalis at sakto namang dumating din ang all-girls party at sinabi ni na Yuk at Lucent sa kanila na magwi-withdraw na sila, pero nalaman nilang pumasok palalo si Zack at ang kanyang grupo sa kastilyo. Nagdesisyon si Yuk na huwag na silang pigilan dahil hindi na sila pwedeng manatili sa mapanganib na lugar na iyon. Sinabi ng leader ng girls' party na mananatili siya sa labas ng kastilyo para magbantay hanggang makabalik si Zack. Umalis na sina Yuk at ang kanyang mga kasama sa kastilyo, pero patuloy pa rin siyang iniisip ang mahika sa libro at kung paano ito konektado sa kapalaran ng Golden City. Makalipas ang kaunting panahon ay bumalik sina Yuk sa control room at inilahad sa mga nakatataas ang kanilang mga natuklasan. Ipinaliwanag nila na ang dungeon ay isa talagang tunay na lungsod mula sa ibang dimensyon na ang hari nito ay nais iligtas mula sa Twilight, kaya gumamit ito ng espesyal na mahika para ilipat ito sa ibang mundo. Pero hindi perpekto ang mahika niya kaya nauwi ito sa pagbago ng lahat ng mamamayan ng lungsod at ginawa silang mga bagay. Ikinakabit ni Yuk ang singsing na nakuha nila mula sa mga halimaw sa isang espesyal na aparato na ginawa ng mga iskolar sa kahilingan ni Rain. Nang pinapagana ni Rain ang aparato gamit ang kanyang mahika ay ipinakita nito ang isang vision ng Golden City.
Tinanong ng direktor kung kaya rin bang magpakita ng mensahe ng mga singsing na ito gaya ng ginagawa ng mga broadcasting drone nila, pero itinanggi ni Rain ang teoryang iyon at ipinaliwanag ni Yuk na sa simula ay ganoon din ang hinala niya, pero ngayon ay napagtanto niyang ang mga singsing ay naglalaman ng impormasyon tungkol mismo sa mga tao. Ipinaliwanag niya na si Haring Varden ng Golden City ay natuklasang hindi niya kayang dalhin ang mga tao sa ibang dimensyon gamit lang ang kanyang espesyal na mahika, kaya naisip niyang lumikha ng mga gintong singsing na maaaring gawing ibang bagay ang mga tao bukod sa pagiging tao. Sabi naman ng matandang salamangkero na ang baliw na ideyang ito ay patunay na si Haring Varden ay nasa ilalim na ng epekto ng Twilight, at pagkatapos ay ipinakita niya ang mga librong nakuha nila mula sa library. Sinabi niyang si Haring Van ay may hawak na espesyal na kayamanan na tinatawag na The One Gold. Pero hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang kakayahan nito. Naalala ni Yuk na sinabi sa kanya ng gintong pari na ang One Gold ay bunga ng World Tree na kayang magtupad ng kahit anong hiling, pero ito rin ay isang bagay na ipinagbabawal sa mga tao na kahit hawakan. Naniniwala siya na ginamit ni Haring Van ang One Gold para likhain ang mga singsing at ibinigay ito sa kanyang mga mamamayan. Pagkatapos nito ay sinubukan ng hari na maglakbay sa iba't ibang dimensyon pero hindi perpekto ang kanyang mahika kaya ang mga tao sa kanyang lungsod ay nakurap at naging mga halimaw. Sabi ni Yuk na ayon sa pari ang tanging paraan para mapigilan ang trahedyang ito ay ang talunin ang hari at sirain ang One Gold. Tinanong siya ng direktor kung kaya ba niyang gawin ito at sumagot si Yuk na kailangan niyang gawin ito anuman ang mangyari. Pagkatapos nito ay bumalik sina Yuk at Rain sa kanilang hotel nang biglang huminto ang isang karwahe sa harap nila at lumabas ang isang pangit at kalbong lalaki. Sinabi nito kay Rain na matagal na siyang hinahanap, pero hindi man lang siya kilala ni Rain. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Tito Bran at binanggit na galing siya sa angkan ng Crowder para kunin si Rain at isama pauwi. Kinabahan si Rain nang marinig ito, pero itinago siya ni Yuk sa likod niya at sinabi sa lalaki na nagkamali ito ng tao. Kilala rin pala ni Bran si Yuk at iginiit nitong huwag itong pagtakpan dahil dapat bumalik si Rain sa kanyang tunay na pamilya. Tumanggi si Yuk at sinabing wala ng pamilya si Rain kaya't pinapautos ni Bran sa kanyang mga gwardya na kunin si Rain ng may puwersa. Ginamit ni Yuk ang snare at sleep spells sa dalawang gwardya at na-out nila agad. Natakot si Bran pero nagmatigas pa rin at iginiit na umalis si Yuk dahil nakatakda ng ipakasal si Rain sa prinsipe ng Saluteria. Nagtangkang saktan pa niya si Yuk pero tinanong siya nito kung may patunay siya na si Rain ay tunay na anak ng pamilya Crowder. Biglang natahimik si Bran at inakusahan siya ni Yuk na nagtatangkang i-kidnap ang isang inosenteng babae para ipakasal sa isang prinsipe ng ibang bansa habang nagpapanggap na siya ay anak nila. Sagot naman ni Bran na kahit hindi tunay na anak si Rain ay magiging reyna naman siya at malaking benepisyo ang makukuha ng kanilang pamilya. Inutusan niya si Rain na bumalik na sa kanyang ama, pero pinapagana ni Rain ang isang mahika at sinabing ayaw niyang sumama. Nagbitaw siya ng maliit na kidlat sa ibabaw ng ulo ni Bran at sinunog ang natitira niyang buhok at dahil sa takot ay agad itong tumakbo palayo. Pagkatapos nito ay sinabi ni Rain kay Yuk na dapat na silang umuwi bago pa may ibang sumunod sa kanila. Samantala si Bran ay dumiretso sa ikalawang prinsipe ng Selmateria at tinanong siya ni Prince Muzmud kung nasaan ang bride na iniutos niyang kunin. Nanginginig si Bran at sinabing kailangan pa ng oras dahil matigas ang ulo ni Rain mula nang maging adventurer. Sinabi pa niyang binato siya ni Rain ng kidlat kaya't nabigla si Prince Muzmud dahil sa kanilang bansa, ang mga babae ay hindi nga pinapayagang lumabas ng bahay nang walang permiso at sa kabila nito, nagpa siya si Muzmud na bigyan pa siya ng dagdag na oras dahil kailangan niya si Rain para sa isang espesyal na dahilan. Dagdag rin niya kay Bran na isama na rin lahat ng mga babaeng kasama ni Rain para may mga kaibigan siya sa kanyang harem. Binanggit ni Bran na mahirap iyon pero nang tinataasan ng prinsipe ng 5 beses ang gantimpala, agad niyang tinanggap ang utos at nagsimulang hanapin ang lahat ng babaeng kasapi ng Clover. Hindi alam ni Yuk at ng kanyang mga kasama ang lahat ng ito at patuloy pa rin silang nag-iisip ng estratehiya para sa kanilang dungeon raid habang naglalakohan sa isa't isa. Sa loob ng hot spring ilang araw matapos noon ay oras na para sa huling misyon at ito ang pagsisire sa One Gold. Pero habang sina Yuk at ang iba ay tinatalakay ang detalye kasama ang matandang mangkukulam, may dumating na balita na si Zack at ang kanyang grupo ay kinidnap si Ron at isinama ito sa dungeon. Nagpanik ang lahat nang marinig ito pero sinabi ni Yuk na manatiling mahinahon dahil kaya nilang ayusin ang problema.
Tinipon niya ang natitirang dalawang grupo at ipinaliwanag sa kanila na kailangan nilang habulin agad ang grupo ni Zack, at pagkatapos ay magtutuloy-tuloy sila sa pinakamalalim na bahagi ng kastilyo para sirain ang One Gold. Agad silang pumasok sa dungeon pero pagdating nila sa ikalawang palapag, nadatnan nila ang napakaraming Cocoon Monsters na naghihintay sa kanila at sinabi ng leader ng all-girls party kay Yuk na sila na ang bahala sa mga halimaw at dapat siyang mauna para iligtas si Ron. Tutol sana si Yuk pero binanggit ni Lucent na siya ang bida sa misyong ito at kailangan niyang magpatuloy para gawin ang pinakamahalagang bahagi ng misyon, habang sila naman ang sumusuporta sa kanya at sumunod si Yuk sa payo at tumakbo kasama ang grupo ni Lucent habang nilalabanan ng mga babae ang mga halimaw. Pagdating nila sa harap ng tarangkahan ng kastilyo ay nadatnan nilang may naghihintay na grupo ng Monster Knights sa loob. Ipinaliwanag ni Lucent na ang kanyang grupo ang bahala sa kanila at dapat si Yuk ay pumasok na sa loob para harapin ang One Gold. Nagsimula nang umatake ang mga salamangkero ni Lucent para makuha ang atensyon ng mga halimaw at ginamit ni Yuk ang pagkakataon para makalusot. Pagpasok nila sa kastilyo ay natunton ni Nin ang landas na tinatahak ni Zack. Sabi niya ay papunta ito direkta sa throne room at iyon mismo ang lokasyon na pinaniniwalaan ni Yuk na naruroon ang One Gold. Habang patakbo sila patungong throne room ay naramdaman ni Yuk na may paparating at agad niyang inaalerto ang grupo. Ngunit si Log lang pala ito at sinabi ni Yuk kay Log na marami na siyang nalaman mula sa library, kabilang na ang tungkol sa kanya. Lumalabas na si Log ay anak ni Haring Bordon at si Ron ay pamangkin niya at apo ng hari. Wala nang dahilan si Log para itago ang katotohanan at sinabi niyang nagkamali ang kanyang ama at si Ron ang susi para maitama ang lahat. Binigyan niya ng swerte si Yuk at bigla na lang itong naglaho at iniwan ang isang gintong singsing. Hindi nagtagal ay nakarating ang grupo ni Yuk sa pintuan ng throne room at narinig nila ang pagtawa ni Zack mula sa loob. Sinabi ni Yuk sa kanila na maghanda para lumaban at tinawag ni Silk ang espiritu ng aklat para tumulong sa kanila. Sumugod sila sa loob ng silid at nadatnan sina Zack at ang kanyang grupo na nagsasaya sa mga kayamanan na nakuha nila mula sa Royal Chamber. Sinabi ni Zack na huli na si Yuk dahil nauna na silang magtagumpay sa dungeon. Hindi interesado si Yuk sa kayamanan at agad niyang tinanong kung nasaan si Ron. Sinabihan siya ni Marina na tumingin sa dulo ng silid. Laking gulat ni Yuk nang makita si Haring Varden na nakaupo sa trono at si Ron ay walang malay na nakahiga sa tabi nito. Nagalit siya agad sa pag-aakalang nasaktan si Ron pero sinabi ni Zack na tigilan na niya ang pagiging sentimental, dahil si Ron ay isa lang daw na kasangkapan para masakop ang dungeon. Ibinunyag pa ni Zack na matagal na niyang kinamumuhian ang grupo ni Yuk dahil mga dayuhan sila at hindi taga-rehiyon, pero ang pinakakinaiinisan niya ay si Yuk mismo dahil palagi itong napapalibutan ng magagandang babae. Tinawag ng mga babae ni Yuk si Zack na isang selosong incel at sinabihan na maghanap ng sariling buhay, na lalo pang nagpagalit sa kanya at ipinag-utos niya kay Haring Varden na bigyan sila ng kapangyarihan para talunin ang mga sumalakay sa palasyo. Sumunod ang hari at pinapagana ang kapangyarihan ng One Gold na dahilan para kakabahan si Yuk dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari.